Alam mo bang may isang larong old school na kayang mag-reset ng utak mo? Walang wifi, walang battery, hangin lang sapat na. Tara, alamin natin kung bakit ang saranggola ay hindi lang laruan, kundi instant calm na may kasamang saya. Ano ang saranggola? Ang saranggola ay isang uri ng laruan o kagamitan na idinisenyo upang lumipad sa hangin sa pamamagitan ng puwersa ng hangin. Pinananatili itong kontrolado ng tao sa lupa gamit ang isang mahabang pisi o tali. Narito ang malinaw at simpleng paliwanag. Unang punto, kasaysayan at pinagmulan. Ang saranggola ay pinaniniwalaang nagmula sa China, higit 2,800 taon na ang nakalilipas. Ayon sa kasaysayan, ang mga sinaunang saranggola ay naimbento ng mga pilosopong sina Mozi at Luban. Noong unang panahon, hindi lamang ito laruan, kundi ginagamit din ito ng una, militar. Ginamit ito upang masukat ang distansya ng kalaban, magpadala ng mga mensahe, signals, at manmanan ang kilos ng kaaway mula sa itaas. Pangalawa, siyensya. Ginamit din ito ng mga sikat na imbentor tulad nina Benjamin Franklin at Wright Brothers upang pag-aralan ang kuryente at ang konsepto ng paglipad ng eroplano. Pangalawang punto, saan ito gawa? Ang tradisyonal na saranggola ay karaniwang gawa sa mga simpleng materyales. Rangka, frame, karaniwang gawa sa kawayan o manipis na kahoy dahil ito ay magaan at matibay. Takip, noong una ay sutla, silk o papel. Ngunit ngayon ay madalas ng gamitan ng papel, dehapon, plastic o nylon para sa mga professional kites. Tali o PC. Ito ang nagsisilbing kontrol ng nagpapalipad. Buntot. Inilalagay ito upang maging balanse ang saranggola habang nasa itaas. Pangatlong punto. Nakaka-relax ba talaga ang magpalipad ng saranggola? Oo, totoo ito. Maraming tao ang nakakaramdam ng kapanatagan habang nagpapalipad ng saranggola dahil sa mga sumusunod. Una, mindfulness. Nakatutok ang iyong atensyon sa paggalaw ng saranggola at sa hangin, kaya pansamantalang nalilimutan ang mga stress sa buhay. Pangalawa, koneksyon sa kalikasan. Madalas itong ginagawa sa malawak na bukid o dalampasigan kung saan nakakalanghap ka ng sariwang hangin at nakakakita ng asul na langit. At pangatlo, visual therapy. Ang pagtingin sa malayo at sa itaas ay nakakatulong din upang ma-relax ang ating mga mata mula sa pagtitig sa mga screen ng cellphone, computer at gadgets. Pangapat na punto, ano ang pakinabang nito sa tao? Bukod sa pagiging libangan, may iba pang benepisyo ang pagpapalipad ng saranggola. Una, ehersisyo, ang pagtakbo at paggalaw ng mga kamay at leeg habang nagpapalipad ng saranggola ay isang magandang pisikal na aktibidad. Pangalawa, social bonding. Magandang paraan ito upang makipag-bonding sa pamilya, lalo na sa mga bata at sa mga kaibigan. Pangatlo, pag-unawa sa siyensya. Natututunan ng tao ang simpleng konsepto ng aerodynamics, kung paano gumagalaw ang hangin, at pasensya. At pangapat, kalinangan, culture. Sa Pilipinas, bahagi ito ng ating tradisyon lalo na tuwing tag-init o panahon ng bakasyon. Walang wifi, walang filter, pero peace of mind, meron. Saranggola, low-key therapy. Hindi lahat ng kailangan mo na bibili. Yung iba, pinapalipad lang. Kung nakarelate ka, hit like, share, at comment mo sa baba, lipad. At kung naranasan mo nang magpalipad ng saranggola, drop mo sa comments saan at kanino mo ito huling ginawa. Kita-kits sa next video.